Hindi makakaila ang naging ambag ni Juan Ponce Enrile sa larangan ng politika at public service. Sino nga ba si Enrile at ano ang naiambag niya sa kasaysayan ng bansa? Alamin natin sa report ni Gab Villegas. Sino ang mag-aakala na si Juan Ponce Enrile ang may tuturing na pinakamatandang naging opisyal ng pamahalaan? February 14, 1924 nang ipinanganak si Juan Furaganan sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan kay Petra Furaganan at Alfonso Ponce Enrile na isang abogadong mestizo at may impluensyang politiko. First District Representative ng Cagayan si Alfonso nang ipinanganak si Juan. Bininyagan siya bilang kasapi ng Iglesia Filipina Independiente at pinangalan ng Juanito nang tumutong siya sa edad na 20. Nagpabinyag ito bilang Katoliko. Nang mapadpad sa Maynila, nakasama nito ang kanyang ama at dito na nabago ang kanyang pangalan bilang si Juan Ponce Enrile. Nagtapos siya sa Ateneo noong 1949 sa kursong Associate of Arts at pagkatapos ay kumuha ng abogasya sa UP College of Law at nagtapos bilang cum laude. Panglabing-isa si Enrile sa mga bar top notcher noong 1953 kung saan siya ay nakakuha ng marka na 91.72% at nakakuha ng perfect score sa Mercantile Law. Naging scholar rin siya sa Harvard Law School kung saan siya ay nagtapos ng Master of Law na may specialized training sa International Law. Nagsimula ang kanyang karera bilang kawani ng pamahalaan noong 1964 nang siya ay magsilbi bilang Personal Legal Affairs ni Nooy Senate President Ferdinand Marcos Sr. Nang maupo si Ferdinand E. Marcos Sr. bilang Pangulo ng Bansa noong 1965, maraming pwesto ang nahawakan ni Enrile. Kabilang na riyan ang pagiging Defense Secretary. Itinuring rin si Enrile na protege ni Pangulong Marcos Sr. Nang ipatupad ang batas militar noong 1972, nagsilbi bilang Martial Law Administrator si Enrile at sa kanya nakaatang ang pamamahala sa sandatang lakas noong panahon na iyon. Mahalaga rin ang naging papel ni Enrile sa pagkakaroon ng people power noong 1986 na naglagay kay Corazon Aquino bilang Pangulo ng Bansa. Nanatili pa rin si Enrile bilang Defense Secretary sa ilalim ng Aquino Administration hanggang Nobyembre noong 1986. Noong 1987, unang nahalal bilang senador si Enrile at noong 1992 naman nang siya ay nahalal bilang kinatawan ng unang distrito ng Cagayan. Sa kanyang naging kampanya noon, binigyan din niya ang pagkakaroon ng pagkakaisa at pagiging bukas sa anumang kritisismo. In a democracy, we must listen to all. Hindi maaring kayo-kayo, hindi maaring kami-kami. Kailangan buong bayan. 4 na beses na nahalal bilang senador si Enrile at noong 2008 hanggang 2013, nagsilbi siya bilang Senate President. Mahalaga rin ang kanya naging papel dahil siya rin ang nagsilbing presiding officer sa impeachment proceedings kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ilan sa mga mahalagang batas na kanyang naipasa ay ang CARP Extension, Anti-Torture Act, Expanded Senior Citizens Act, Anti-Child Pornography Act at marami pang iba. Noong 2019, ang huling beses siyang tumakbo sa pagkasenador, ngunit siya ay nabigo. Noong 2022, nang manalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay itinalaga si Manong Johnny bilang Chief Presidential Legal Counsel. Noong nakaraang taon nang ipinagdiwang niya ang kanyang ikasandaang karawan sa Palasyo ng Malacanang. Dito, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang paghanga kay Enrile dahil sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bansa sa kabila ng kanyang edad. As smart as you, as clever as you, at 100 years old, and as active as you are at 100 years old, continuing to provide service to your country, continuing to give good advice, continuing to guide the way that the Philippines can go. At kahapon lamang, sa edad na 101 ay pumanaw na sa kanilang tahanan si Manong Johnny na kapiling ang kanyang pamilya. Sa kanyang naging buhay, hindi makakaila na si Juan Ponce Enrile ay naging bahagi ng paghubog ng kasaysayan ng ating bansa. Gusto ko, happy ka! Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.